Hey, hey, hey! Welcome back! So ngayon magluluto tayo. Piprepare natin yung pork lechon belly. Ha? Na-debone ko na, pero ititrim pa natin para mas nipis ng konti. Para mas mabilis lutuin kasi matagal lutuin to, masyado makapal. So nandito sa kanan ko yung mga palaman para dito sa pork lechon belly, at saka ito, palaman din to. Etong spring onions, lemongrass, jalapeno sliced, mga 3 pirasong jalapenos to, isang buong ulo ng garlic, isang buong ulo ng onion, red onion. Ang binder, ito, yung oyster sauce. Lalagyan natin ng oyster sauce para dumikit yung rub. So, ilarab natin siya. Paminta, asin, tapos Maggi bouillon. Tapos, pagka niluluto na natin siya, gagamitan natin toyo at saka carnation milk. Babrush natin yung skin niya. Bukas pa natin iluluto to, Thanksgiving Day. Pagka-prepare natin, na-rolyo na natin itong twine. Ipapas na natin sa loob ng ref. Pabayaan natin siya hanggang bukas. Bukas natin lulutuin. Pagagaling natin yung trabaho pagka-uwi. So, ngayon, ititrim natin. Put tayo ng gloves kasi madulas, mamantika. Para matrim natin. Okay? Yan. So, ngayon ititrim natin siya. As you can see, ayan ang kapal niya, oh. Diba? Ang kapal talaga siya. So, kailangan mo talaga siya i-trim. At least siguro, trim ko yung part na may mga buto pa. Ito para meron pa eh. Trim natin yung may cartilage. Actually, okay lang naman itong ganito kakapal eh. Kasi itong ditong part na lang na ito ay trim natin. Kasi may cartilage siya, yan o. As you can see, oh. Trim na lang natin itong part na to. Tapos mahirap i-trim, pero kaya yan. Natin kung kaya natin hilahin na lang. Pwede naman pala hilahin mo na lang eh. By force na lang. Okay, ito ngayon, tatabi muna natin to sa loob ng ref. Ha? Dahil na-trim na natin, hiwaan natin ng horizontal na hiwa para makapag-permeate na mas maigi yung ano sa loob. Pero wag sagad, sakto lang na para lang pumasok. Yan. Hiwaan natin yan sa loob. Yan. Hiwa-hiwa lang, guys. Yan. Yan. Tapos, pag ganun naman, so, umpisa natin dito. Pa dito. Yan. Okay na yan.
So ngayon, unahin natin, brush natin ng oyster sauce. Pamantika pa yung ano, ugasan na natin mamaya yung bote. Yan. Yan natin ang oyster sauce. Yan ang pinaka binder natin para dumikit ang yan. Massage it in. Hindi natin kailangan ng sobrang dami niyan kasi binder lang yan para dumikit, pero syempre may konting papalasa na rin, diba? Ayos na yan para dumikit, pumasok sa mga crevices. Lamig, Diyos ko, kahapon ko pa inilabas to, hanggang ngayon hindi pa rin mainit, napaka-frozen pa rin, malamig pa rin yung ano niya, pakiramdam. Okay, yan, mamaya yung labas. So ngayon, unang ilalagay natin salt, syempre. Be generous with the salt. Actually wala nang sukat-sukat to eh. Hindi ko sinukat yung salt ko, ilang teaspoon, ilang tablespoon, wala nang ganun-ganon. Alam mo kasi ang pagluluto ng Pinoy food, minsan na lang yan eh, eyeball, feeling. Sa feeling na lang. Feeling. Kung feeling mo okay na, okay na. Kung feeling mo hindi pa, eh hindi pa. Ayan. Hindi pa. Ayan, tingin ko okay na yan. Ayan, tapos paminta. Ayan, massage lang natin ang paminta sa loob ng mga crevices. Ayan, make sure masok sa loob-loob. Tapos niya, lagyan natin ng konting magibuyon. Okay na yan. Ngayon, next going to be lalagyan natin ang mga palaman niya. Manuot na yung mga lasa niyan. Okay, lalagay natin ito, garlic. Actually, yung isang ulo ng garlic, pwede nyo pandagdagan yan. Depende sa inyo. Kung tingin nyo kulang, dagdagan nyo. Sa inyo yan. Diba? Sabi ko nga kanina, pagluluto ng Filipino food is minsan feeling na lang eh. Feeling mo kulang, dagdagan mo. Yun, sunod natin ilagay ay onions. Lagay mo lang ang mga onions sa loob. And then
lagay mo tong jalapeno. Lagay na ngayon natin tong nakalimutan natin, kailangan nga pala natin tong pitpitin. Ngayon ang talagang ginagawa sa kailangan niyang pinipitpit mo yan. Self ng ayan yun, dahil okay na yan, sakto. Ito naman, pero huwag natin kakalimutan cream, tanggalin natin to, hindi natin kailangan yan. Ayun, ganun ulit, sali-saliwa. Nandiyan na ang onion leeks o spring onions, ayos na yan. Kailangan ngayon natin i-rolyo yan, yun ang ating challenge. Kailangan nating i-rolyo. Naayos ang pagkakarolyo. Okay, pasok natin ito sa loob. Ito pa lumalabas. Okay, lumabas. Diyan lang tayo sa loob. Kuha tayo ngayon ng twine. Tatlong twine para sa umpisa. So ngayon, lalagay natin yan sa ilalim ng mga string. Prepare mo lang siyang ganyan sa ilalim. Okay, isa pa. Okay. I-roll na natin. I-roll na natin. Isama na dito sa gilid.
Challenge. Challenge talaga. Oh, challenge mag-isa. Hindi natin kaya mag-isa to. Kailangan tumawag ng tulong. Okay guys, nahirapan tayo itali mag-isa. Kaya nagtawag tayo ng tulong. Ginising natin yung utol natin. Pinatulong natin mag-tali. At hindi talaga kaya mag-isang itali eh. So ngayon, ang gagawin natin, dahil na-irolyo na siya, bago natin ilagay sa ref para makapagpahinga siya, ilalagyan muna natin ng toyo yung labas niya. Yan, lagyan natin ng toyo yung labas niya, yung balat niya. Tapos lagyan natin ng asin. Ito naman kasi ay tawag dito, pagpapahingahin lang natin. Yung asin makakatulong yun para ma-draw out yung moisture sa labas ng yung balat niya, para pagka bukas very crispy talaga siya. Yung karne niya, yung balat niya magiging very crispy. Yan. Hindi natin ginamitan ng brush o ano man. Ng brush yan, kamay na lang, parehas lang yan eh. Baliktarin natin konti, rolyo natin. Oops, yan, konti pa. Massage mo lang. Massage. May bruise pa siya oh. Okay lang yan. Pag naluto naman yan, isa lang ang kulay niyan. Nice na yan. Malabas palaman. Ngayon, asin. Lalagay na ngayon natin dun sa loob ng rep. Hey guys, tomorrow panoorin nyo yung magiging mismong pagluluto natin ito. Pero prepared na siya. Yan na lahat yun. Kung makikita mo, okay na. Lagyan natin ng toyo, lagyan ng asin. Pabayaan natin magpahinga for 1 day sa loob ng ref. Okay guys? Thank you for watching this video Subscribe, like, follow, share. Antabayanan nyo bukas yung susunod na video natin pag iniluto na natin to. Thanks guys. Goodbye.